Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga kabanatang hindi natin inaasahan. Handa na ba ang inyong mga puso na saksihan ng isang paglalakbay na susubok sa katatagan ng isang babae at ina? Sabi nila, ang pinakamatibay na sandata ng isang ina ay ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Ngunit paano kung ang pagmamahal na yon ay susubukan ng pinakamatinding pagtataksil? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang puso para sa katotohanan at para sa isa niyang anak? Samahan ninyo kami sa kwentong pinamagat ng isang bagong liwayway. Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati sa maranyang tahanan ng mga Montenegro. Ang sinag ng araw ay tumatago sa malalaking bintanang salamin. Naglalaro sa ibabaw ng makintab na marmol na sahig. Ang amoy ng bagong lutong sinangag at mainit na kape ay naningibabaw sa hangin. Isang ritual na isinasagawa ni Liwayway Alcantara araw, sa loob ng halos isang dekada. Sa kanya, ang mga simpleng bagay na ito ang bumubuo sa pundasyon ng kanyang mundo. Mamin, can I have extra hotdogs po? Ang munding boses ng kanyang 7 taong gulang na anak, si Tala, ay pumuno sa katahimikan ng kusina. Ngumiti si Liwayway. Isang ngiting kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na silid. Lumuhod siya para magpantay ang kanilang mga mata. Of course, my light Costa, anything for you. Pinisil niya ng marahan ang pisinang anak bago bumalik sa paghahanda ng almusal. Sa mundong ito, na puno ng karangyaan at may artificial na pakikitungo, si Tala ang kanyang tanging katotohanan, ang kanyang kalungan. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasalin ng kanin sa plato nang maramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang partikular na halimuyak ng mamahaling pabangong iyon na may halong amoy ng kapangyarihan at kawalang pakialam ay pag-aari lamang ng isang tao, si Rocco Montenegro. Ang kanyang asawa ay nakatayo roon, nakabihis sa isang kulay abong suot na tilang hinulma sa kanyang katawan, pertekto mula ulo hanggang paa. Ngunit ang kanyang mga mata, na minsan ay tinitingala ni Liwayway, ay kasing lamig ng yelo. Walang magandang umaga, walang dalang ngiti. Tanging isang makapal na folder na may kulay beige ang maranyang inilapag sa ibabaw ng granite countertop, sa tabi mismo ng plato ni Tala. Ang tunog ng pagtama nito sa bato ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Pasahin mo, utos ni Rocco. Ang boses niya ay walang emosyon, na parang isa lamang siyang empleyado na binibigyan ng gawain. Napakunot ang noo ni Liwayway. Ang kanyang puso, biglang nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Tinitigan niya ang folder. Pagkatapos ay ang mukha ng kanyang asawa. Rocco, ano to? Nad, aalmusal kami ni Tala. Hindi sumagot si Rocco. Tinalikuran lamang siya nito at naglakad patungo sa sala na parabang ang usapan ay tapos na. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang dahan niyang binuksan ang folder. Ang mga unang salitang sumalubong sa kanya ay bold at malalaking titik, petition for unknown. Parang huminto ang ikot ng kanyang mundo. Ang amoy ng kape ay tila biglang pumait. Ang init ng umaga ay napalitan ng nanunuot na lamig. Patuloy siyang nagbasa. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, psychological incapacity. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na lumitaw, na parabang mga ahas na tumutuklaw sa kanyang pagkatao.
Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga sumunod na pahina, mga akusasyon, mga kasinungalingan na binuo para wasakin siya. Isang listahan ng kanyang di kumano'y mga pagkukulang bilang asawa at, ang pinakamasakla sa lahat, bilang isang ina, negligent, irresponsible, unfit mother. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa harap ng kanyang mga mata habang namumuo ang mga luha. Paano? Paano nagawa ni Rocco? Ang babaeng inilalarawan sa papel na ito ay hindi siya. Siya na isinuko ang kanyang sariling mga pangarap para maging isang full, na ina. Siya na ang bawat paghina ay para kay Tala. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na umawak sa kanyang damit. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang aalalang mukha ng kanyang anak. "Mommy, why are you crying?" Tanong ni Tala. Ang inosenteng tinig nito ay isang matalino na punyal sa kanyang puso. Hindi niya masagot. Walang salitang kayang ipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang kaya lang niyang gawin ay yakapin ng mahigpit ang kanyang anak na para bang sa pagyakap na yon ay mapoprotektahan niya ito mula sa kasamaang biglang bumalot sa kanilang tahan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Rocco na walang imik na nakamasid sa kanila mula sa sala. Walang bakas ng awa, walang pagsisisi. Tanging isang malamig, kalkuladong tingin. Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Sa isang iglap ng galit at desperasyon, sumigaw si Wayway. "Rocco, sandali!" Uminto ito sa may pintuan, ngunit hindi lumingon. Ang kanyang likod lamang ang nakaharap sa kanya. Isang pader na hindi na niya kailanman maabot. "Gagawin ko ang lahat, Diway," sabi ni Rocco. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Ang lahat para patunayan sa buong mundo na hindi ka karapat, dapat na maging ina ni Tala. At sa pagsara ng pinto, naiwan si Liwayway na yakap. Yakap ang umiiyak na si Tala habang ang mga piraso ng kanyang perpektong mundo ay isang bumabagsak sa kanyang paanan. Ito na ang simula. Ang simula ng wakas. Ang bawat kilometrong tinakbo ng sasakyan ni Liwayway palayo sa lungsod. Ang mahalika ay tila isang pagtakas mula sa gumuhong pader ng kanyang buhay. Mahigpit ang kapit niya sa manibela, ang mga daliri inamumuti na. Sa kanyang tabi sa passenger seat, naroon ang beige na folder, isang bomba na anuang oras ay sasabog at wawasakin ang lahat ng natitira sa kanya. Ang mga luha ay natuyo na sa kanyang pisngi, ngunit ang sakit ay nanatiling nakabara sa kanyang lalamunan. May iisang tao lang siyang matatakbuhan. Isang pangalan na laging naririyan sa gitna ng unos, diwa. Ang kapan sa dapit, hapon, ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong mataong kalye. Ito ang kanilang kanlungan ni Diwa mula pa noong kolehiyo, isang lugar na amoy kape, lumang libro, at tapat na pagkakaibigan. Pagpasok ni Liwayway, agad siyang sinalubong ng pamilyar na ngiti ng barista. Ngunit ang kaya lang niyang isukli ay isang pilit na tango. Sa isang sulok, naghihintay na si Diwa Cruz. Nakasuot ito ng simpleng itim na blazer. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. Sa unang tingin, mukha siyang mahinahon at propesyonal. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Liwayway ang aalala na nakaukit sa mukha ng kanyang kaibigan. Walang salitang namutawi. Nang makalapit si Liwayway sa mesa, ang bigat na kanyang pinipigilan ay tuluyan nang bumigay.
Pumumos ang kanyang mga luha habang niyakap siya ng mahigpit ni Diwa. Nandito na ako, Diway. Nandito na ako. Paulit-ulit na bulong ni Diwa. Ang boses nito'y isang angkla sa gitna ng rumaragasang dagat ng kanyang kalungkutan. Nang medyo kumalma na si Liwayway matapos ang 2 tasang kape at walang sawang pag-alo ni Diwa, nanginginig niyang inilapag ang folder sa mesa. Diwa, tingnan mo, ang pagiging kaibigan ni Diwa ay pansamantalang napalitan ng pagiging abogado. Isinuot niya ang kanyang salamin. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Dahan niyang binuklat ang bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, sinusuri ang bawat salita, bawat parirala. Habang nagbabasa si Diwa, isang maliit na usbong ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa puso ni Liwayway. Si Diwa ang pinakamatalino at pinakamatapang na taong kilala niya. Kung may sino mang makakatulong sa kanya, si Diwa yon. Marahil ay may paraan pa. Marahil ay kaya nilang labanan ang mga kasinungalingang ito. Ito ay kalokohan, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bahid ng galit. Psychological incapacity. Liway, kilala kita. Kung meron mang psychologically incapacitated dito, siya iyon. Ngunit habang lumalalim ang pagbabasa ni Diwa, napansin ni Liwayway ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkunot ng noo. Mas bumagal ang kanyang pagbabasa. Kinuha niya ang isang ballpen at nagsimulang bilugan ang ilang mga numero at pangalan sa mga kalakip na financial statements. Liway, tanong ni Diwa, hindi inaalis ang tingin sa mga papel. Kailan mo huling tiningnan ang mga joint bank account ninyo? Natigilan si Liwayway. Hindi ko na matandang. Si Rocco ang laging taasikaso ng lahat ng iyan. Sabi niya, para hindi na ako stress. Ang mga salitang iyon ay tila abo sa kanyang bibig, ang pagtitiwalang ibinigay niya ng buo. Pumuntong. Hining niya si Diwa at ipinagpatuloy ang pagsusuri. Pagtatapos ng ilang minuto, ang nakakabinging katahimikan, marahan niyang itinulak ang isang pahina ng bank statement sa harap ni Liwayway. Tingnan mo to, sabi niya. Tumingin si Liwayway. Ito ay isang statement mula sa kanilang pangunahing joint savings account. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita niya ang nakasulat sa ilalim. Current balance, liki siya na 30.0 piso. 25. Hindi imposible, halos pabulong na sabi ni Liwayway. May milyon dyan. Ang ipon natin. Ang pera mula sa pagbenta ng bahay ng mga magulang ko. Wala na, Liway, sabi ni Diwa. Ang boses niya ay mabigat sa katotohanan. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, may mga regular na fund transfer na nangyayari. Malalaking halaga, papunta sa isang korporasyon na hindi ko pamilyar. Ang maliit na usbong ng pag-asa sa puso ni Liwayway ay biglang nalanta at namatay. Napalitan ito ang isang nanlalamig na takot. Nito ay hindi isang biglaang desisyon. Hindi ito resulta ng isang simpleng alitan. Ito ay isang plano, isang masusing, kalkuladong plano na matagal nang isinasagawa sa kanyang likuran. Diwa, anong gagawin ko? Ikbiniliwayway. Ang kanyang boses ay basad. Wala na akong pera. Paano ko lalabanan? Paano ko bubuhayin si Tala?
Hinawakan ni Diwa ang kanyang mga kamay. Makinig ka sa akin, Liway. Hindi lang ito laban para sa kustodya ni Tala. Pinubura ka niya. Gusto niyang iwan ka na wala para wala kang kalaban. Laban. This is not just a custody battle. This is a fight for your survival. Abang pinoproseso ni Liwayway ang lahat ng iyon, muling kinuha ni Diwa ang isa pang dokumento, isang listahan ng mga opisyal ng korporasyon, kung saan napunta ang pera. Muli, ang kanyang daliri ay huminto sa isang pangalan, Montenegro Holdings, Presidente ko Montenegro, Tresor, Clara Sandoval. Uminto si Diwa. Tila hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Clara Sandoval. Tumingala si Diwa kay Liwayway. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang iyan? Ang takot sa puso ni Liwayway ay napalitan ang isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng pagkakanulo. Ang pangalang iyon, si Clara. Ang mahiyain at masipag na intern mula sa probinsya na siya mismo ang nag-mentor. Ang batang babae na tinuring niyang parang nakababatang kapatid. Ang huling taong pinadalhan niya ng tulong pinansyal para sa pamilya nito. Si Clara, nautal na sabi ni Liwayway, habang ang larawan ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya ay nagsasangas sa kanyang isipan na bumubuo ng isang imahe ng karumal, dumal na kataksilan. Diyos ko, si Clara, ang uwi ni Liwayway sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay parang pagpasok sa isang magandang hawan na ngayon ay naging malamig na bilangguan. Bawat sulok ng malawak na sala, bawat mamahaling balamuti sa dingding ay tila sumisigaw ng magkukunwari. Ang init at pagmamahal na minsan niyang ipinunla sa lugar na ito ay naglaho na pinalita ng isang nakakapasong lamig. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, galit. Isang galit na aalag, pinapatay ang takot at pighati na kanina halos sumunod sa kanya. Ang pagkakanulo ay isang espadang may dalawang tali. Ang isa ay mula sa kanyang asawa at ang isa pa na mas masakit at mas malalimang pagkakabaon ay mula sa taong tinuring niyang kapatid. Umupo siya sa isa sa mga mamahaling sofa. Ang kanyang likod ay tuwid na tumid. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Clara. Ang mahiyain, halos hindi nakabasag, pinggan na dalagita na dumating sa opisina ni Rocco bilang isang intern. Naalala niya kung paano niya ito tinulungan. Binigyan ng mga lumanyang damit na opisina, at kung paano niya ito isinama sa mga pananghalian para hindi ito mapag-isa. Naalala niya ang mga kwento ni Clara tungkol sa hirap ng buhay sa probinsya, at kung paano niya ito binigyan ng malaking halaga para sa gamot ng kanyang ina. Pangakasinungalingan, lahat pala ay kasinungalingan. Naghihintay siya. Sa bawat pagpatak ng orasan, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Rocco. Kailangan niyang makita sa mga mata nila ang katotohanan. Ilang oras ang lumipas bago niya narinig ang ugong ng sasakyan ni Rocco sa garahe. Pumukas ang pinto, ngunit hindi lang isang pares ng yabag ang kanyang narinig sa marmol na sahig. 2. At doon, sa ilalim ng arko ng kanilang sala, tumambad sa kanya ang isang imaheng hindi niya malilimutan. Si Rocco nakatayo roon na may nisis sa kanyang mga labi, at sa tabi nito, nakakapit sa braso niya na parabang aari niya ito, ay si Clara. Ang dating simpleng intern ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, may bitbit na designer bag,
at ang kanyang mukha ay napapalibutan ng kumpiyansa na tila ninakaw mula mismo kay Liwayway. Napatayo si Liwayway. Ang kanyang mga kamao ay nakakulyong sa kanyang tagiliran. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naninginig sa pinipigilang galit. Tumawa si Rocco, isang tawang walang kagalakan. Bakit, Liway? Hindi mo na ba nakikilala si Clara? Nakalimutan mo na ba ang alada mo? May halong pang uuyan sa kanyang tono. Ang tanong ko, anong ginagawa niya sa pamamahay ko? Iit ni Liwayway. Ang kanyang tingin ay matalin na nakapako kay Clara na biglang yumuko na para bang nahihiya. Pamamahay natin, pagtatama ni Rocco habang hinihila si Clara palapit sa kanya. At narito siya, dahil dito na siya titira kasama ko. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang pera, Rocco, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na sigaw. Ang lahat ng ipon natin, ang perang pinaghirapan ko. Nasaan na? Nasa tamang kalagyan, sagot ni Rocco, walang bahid ng pagsisisi. Indas ko. Isang investment para sa kinabukasan ko, kinabukasan namin ni Clara. Muli niyang tiningnan si Liwayway mula ulo hanggang paa. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Liwayway. Matagal ka nang nagbubulag, bulagan, o sadyang ganyan ka lang talaga, walang alam. Tuol na bumigay ang lahat ng pagpipigil ni Liwayway. Hinarap niya si Clara. Ahas ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, tinulungan kita, tinuring kitang kapatid. Ganito ang isusukli mo sa akin. Ahas ka, manggagamit. Nagsimulang umiyak si Clara, mga luhang buwaya na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko sinasadya, Ate Liway, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Mahal ko po talaga si Rocco. Hindi namin napigilan ang nararamdaman namin. Ngunit si Rocco ang sumagot para sa kanya. Tama na yan, Clara. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanya. Umarap siya kay Liwayway. Tapos sa tayo. Hindi mo bang maintindihan? Ikaw ang nakaraan. Si Clara, ang ngayon, at ang kinabukasan. Kaya kung pwede lang, umakyat ka na sa taas at impake ng mga damit mo. Hindi ako aalis sa bahay na ito. Hindi kita pinapaalis sa bahay, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay naging mas malamig pa. Pinapaalis kita sa kwarto natin. Impakti ka. Sa guest room ka na matutulog. Simula ngayon, ito na ang kwarto ni Clara. Iyon na ang huling patak, ang huling pagyurak sa kanyang pagkatao. Sa isang iglap, ang lahat ng galit, sakit, at pagkakanulo ay nagsama at umapaw. Sa isang mabilis na kilos na hindi niya inasahan mula sa sarili, lumapit si Liwayway at isang malakas na sangpal ang dumapo sa pisngi ni Rocco. Pak! Ang tunog ay umalingaw sa katahimikan. Hindi nagalit si Rocco. Dahan lamang niyang hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Pagkatapos, isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tiningnan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay aasa, nagtatagumpay. Sige lang, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng lason. Gawin mo pa. Ang lahat ng ito ay madodokumento. Ang lahat ng ito
Liwayway, ay ipipresenta ko sa korte. Ang paboritong kulay ni Tala ay dilaw, kulay ng araw, ng paborito niyang besida, at ng mga bituin na iginuguhit niya sa kanyang kwaderno. Ngayong araw, hawak niya ang kanyang nilaw na Crayola. Sinusubukang iguhit ang kanilang pamilya, isang malaking bahay, isang masayang araw. Si Mommy nakangiti, si Daddy katabi ni Mommy, at siya, nasa gitna, hawak ang kanilang mga kamay. Ngunit ang ngiti sa kanyang iginuhit ay parang mali. Hindi ito ang ngiting nakikita niya kay Mommy sa mga nakalipas na araw. Ang ngiti ni Mommy niya yon ay laging may kasamang tubig sa kanyang mga mata. At si Daddy, hindi na niya maalala kung kailan niya huling nakitang ngumiti si Daddy ng totoo. Pinunit ni Tala ang papel. Kumuha siya ng bago. Sinubukan niyang muli. Ngunit sa tuwing iguguhit niya ang mukha ni Daddy, ang guhit ay nagiging isang tuwid na linya lamang, isang galit na linya. Pinunit niyang muli ang papel, sa pagkakataong ito ay mas maliliit na piraso, at itinago sa ilalim ng kanyang unan. Ang bahay nila ay hindi na masaya. Ahinik. Isang malungkot na katahimikan na mas maingay pa kaysa sa sigawan. Dahan siyang lumabas ng kanyang kuwarto. Ang malawak na pasilyo ay tila mas humaba. Walang tugtog. Walang tawanan. Narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa dating kuwarto ni na Mommy at Daddy. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya si Mommy. Dahan nitong tinutukpi ang kanyang mga damit at inilalagay sa isang maleta. Hindi ito ang maletang ginagamit nila kapag nagbabakasyon. Iba ito. Nakita niyang huminto si Mommy, hinawakan ng isang picture frame sa tabi ng kama, ang litrato ng kasal nila ni Daddy, at tahimik na umiyak. Walang tunog. Ang aluha lang ang bumabagsak. Hindi maintindihan ni Tala. Aalis ba si Mommy? Iiwan na ba siya? Gusto niyang pumasok at yakapin ito. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Nakita niyang isinara ni Mommy ang maleta. Inila ito palabas ng kuwarto at dinala, hindi sa hagdan pababa, kundi sa guest room sa dulo ng pasilyo. Mas lalong naguluhan si Tala. Bakit doon matutulog si Mommy? Ang guest room ay para sa mga bisita. Si Mommy ay hindi bisita. Naisip niya si Daddy. Nasaan si Daddy? Marahil kaya ni Daddy na ayusin ang lahat. Marahil ay kaya niyang pabalikin si Mommy sa dati nilang kwarto. Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng pasilyo, kung saan naroon ang opisina ni Daddy. Ang pinto ay bahagyang nakabukas din. Mula sa siwang, naririnig niya ang boses ni Daddy. Hindi ito ang boses na ginagamit ni Daddy kapag binabasahan siya ng kwento. Iba ito. Mahina, ngulit mabilis at may halong galit. "They don't care how you do it," sabi ni Daddy sa kausap nito sa telepono. "I need more evidence. Kahit anong ebidensya na magpapatunay na pabaya siya." Sumilip si Tala. Nakatalikod si Daddy sa pinto. Nakatingin sa malaking bintana. Tanaw ang hardin. Ang isang kamay nito ay nasa bulsa habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Oo, yung mga pictures. Pagpapatuloy nito. Maghanap ka pa. Mga lumang party. Kahit ano, may chitlok kondansin. Kailangan kong manalo dito. Naiintindihan mo ba? Hindi ako pwedeng matalo. Hindi naintindihan ni Tala ang lahat, ang sarita. Ngunit naintindihan niya ang tono.
may ginagawang hindi maganda si Daddy. Ang salitang picturesque ay tumatak sa kanyang isipan. Ano ang tungkol sa mga litrato? At bakit kailangang manalo ni Daddy? Isa ba itong laro? Napaatras si Tala. Maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Pumalik siya sa kanyang silid, tulugan, at naupo sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. May mali, isang malaking mali, at sa puso ng isang 7 taong gulang na bata, alam niyang si Daddy ang dahilan kung bakit umiyak si Mommy. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang kahon sa ilalim ng kanyang study table. Ito ang kahon kung saan niya itinago ang mga lumang laruan. Sa ilalim ng mga manika at building blocks, naroon ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Kinuha niya ito. Isang luma at medyo gasgas na tabi. Bigay ito sa kanya ni Mommy noong nakaraang Pasko para sa kanyang online classes. Bago siya binilhan ni Daddy ng mas bago at mas malaki, sabi ni Mommy, itago niya ito bilang reserba. Naalala niya ang itinuro sa kanya ni Mommy kung paano buksan ang kamera, kung paano pindutin ang pulang bilog para mag-record ng video. Inagawa nila yon dati kapag naglalaro sila, nagre-record ng mga kunwari palabas. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang maliit na isipan. Isang ideyang nakakatakot, ngunit parang tama. Kung si Daddy ay gumagawa ng masama kapag walang nakatingin, paano kung merong isang matang tahimik na nagmamasid? Hinanap ni Tala ang char ng lumang tablet. Isinaksak niya ito sa pader, sa likod ng kanyang kama, kung saan hindi ito madaling makita. Isang maliit na ilaw ang umilaw sa screen. Gumagana pa, nang masigurong walang nakatingin, maingat niyang itinago ang charge na tablet sa ilalim ng kanyang kama, sa likod ng kahon ng mga laruan. Ito ang magiging sikreto niya. Ang kanyang maliit na sikreto para kay Mommy. Ang gastro ay naging kulungan ni Liwayway. Bawat araw ay isang paghihintay sa hindi tiyak na bukas. Ang dating tahanan na puno ng alaala ay naging isang teritoryo ng kaaway. Naglalakad siya sa pasilyo na parang isang multo. Iniiwasan ng mga oras kung kailan maaaring naroon si Rocco o mas masahol pa, si Clara. Ang tanging liwanag sa kanyang madilim na mundo ay ang mga sandaling nakakasama niya si Tala, kahit pa nararamdaman niya ang mga matang mapanuri ng mga katulong na ngayon ay utusan na ng 2 taong sumisira sa kanyang buhay. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Tala sa kanyang takdang aralin, isang text message ang dumating mula kay Diwa. Nakuha ko na ang unang set ng ebidensya mula sa abogado ni Rocco. Pupunta ko diyan. The strong Liway. Ang simpleng mensahe ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ebidensya. Ang salitang iyon ay tila isang hatol. Umigpit ang hawak niya sa lapis ni Tala. Mommy, are you okay? Tanong ng kanyang anak. Ang mga mata nito'y puno ng pag-alala. Pilit nang humiti si Liwayway. Okay lang ako, anak. Tapusin mo na yan, ha? May darating lang na bisita si Mommy. Nang dumating si Diwa, ang profesional na maskara nito ay hindi maitago ang awa sa kanyang mga mata. Wala na silang usap pa sa sala. Tumiretso sila sa guest room, ang tanging espasyo sa malawak na bahay na yon na maituturing ni Liwayway na kanya. Isinara ni Diwa ang pinto. Inilapag nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng kama. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa
ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Liway, kailangan mong maging matatag, paalala muli ni Diwa. Ang boses nito'y mahinahon. Tumango si Liwayway. Huminga ng malalim at kinuha ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan nito. Ang unang laman ay mga dokumentong legal, mga salitang hindi niya lubos na maintindihan. Ngunit sa ilalim nito, naroon ang isang set ng mga litrato, turid sa makintab na papel. Ang unang litrato, siya, nakaupo sa isang bar stool. Ang buhok ay bahagyang magulo at may isang baso ng alak sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay tila lasing. Hindi niya matandaan ang sandaling ito. Ang pangalawang litrato, siya ulit, may isang lalaking hindi niya kilala na nakaakbay sa kanya. Nakatingin ang lalaki sa kamera na may mapanuksong ngiti. Ang pangatlo, pang-apat, pang-lima, ang bawat isa ay masahol pa kaysa sa nauna. Siya na di umano'y sumasayaw ng wala sa sarili. Siya na di umano'y hinahalikan ng ibang lalaki. Ang kanyang mukha, ang kanyang sariling mukha ay pinagmukhang bastos, marumi at walang dangal. Parang may kung anong umakyat sa kanyang lalamunan, isang halod ng pandidiri at kawalan ng paniniwala. Hindi totoo yan. Halos pabulong niyang sabi habang isang ibinabagsak ang mga litrato sa kama na para bang mga basurang nakakapasong hawakan. Diwa, hindi ako. Tumingin siya kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kumpirmasyon na ang kahibang ito ay isang masamang panaginip lamang. Alam ko. Liway, mahinahong sagot ni Diwa. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang nanlalamig na kamay. Alam kong hindi ikaw yan, pero hindi yun ang punto niya. Pinulot ni Diwa ang isa sa mga litrato. Alata namang edited, Liway. Tingnan mo yung gilid ng buhok mo dito, may kunting putol. Yung ilaw sa mukha mo, iba sa ilaw ng background. Magaling ang gumawa. Pero hindi perpeto. Ngunit ang mga technical na paliwanag ni Diwa ay hindi nakabuwas sa bigat na dumadagan sa dibdib ni Liwayway. Ang mahalaga ay naroon ang mukha niya, ang kanyang katawan, ginagamit laban sa kanya. Pero bakit? Saan niya nakuha ang mga ito? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang isip ay nagugulumihanan. Muli niyang pinulot ang isang litrato, yung kuha sa bar. Tinitigan niya ito ng maigi. May kung anong pamilyar sa damit na suot niya, isang itim na bestida na may maliliit na sequins sa balikat. At bigla, parang kidlat na tumama sa kanya ang alaala. Teka, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas matatag. Itong bestida na to, ito yung sinuot ko sa Christmas party ng kumpanya ni Rocco. 3 taon na ang nakalipas, isa-isa niyang pinulot ang iba pang mga litrato. Ang isa kung saan may nakaakbay sa kanya, iyon ay kuha sa isang team building event sa Batangas. Ang lalaking nakaakbay sa kanya ay ang event organizer na aabot lang sa kanya ng premyo mula sa isang laro. Ang isa kung saan siya ay sumasayaw ng wala sa sarili. Iyon ay kuha sa birthday party ng business partner ni Rocco at si Rocco mismo ang kumukuha ng litrato habang nagkakatuwaan silang lahat. Ang bawat litrato ay isang alaala na ninakaw at binaboy. Ang bawat masayang sandali na pinagsamahan nila noon ay ginawang sandata para wasakin siya ngayon. Kasama niya si Rocco sa lahat ng mga pagkakataong yon. Si Rocco ang kumuha ng karamihan sa mga orihinal na litrato.
Diyos ko! Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig habang ang buong bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Plinano niya ito. Matagal na niyang plinano ito. Tinamik niya ang sarili naming mga alaala laban sa akin. Iyan ang masakit dito, Liway, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inamit niya ang mga totoong pagkakataon para gumawa ng isang malaking kasinungalingan. At sa korte, minsan ang perseksyon ay mas malakas kaysa sa katotohanan. Ang gusto niyang itanim sa isip ng hukom ay mayroon kang pattern ng irresponsabing pag-uugali. Ang pandidirik ay napalitan ng isang nanlalamig na kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na kayang gawin ito? Isang taong kayang yurakan ang kanilang pinagsamahan sa ganitong paraan. Habang si Liwayway ay nakatitig sa kawalan, may isa pang dokumento na inilabas si Diwa mula sa envelope. Mas manipis ito, isang pahina lamang. At may isa pa, malungkot na sabi ni Diwa. Tumating ito kanina sa opisina ko. Iniabot niya ang papel kay Liwayway. Nakasulat sa itaas ang saisag ng Republika ng Pilipinas. Ito ay isang opisyal na dokumento, isang summons, isang patawag sa korte. Ano to? Nanginginig na tanong ni Liwayway kahit alam na niya ang sagot. Patawag para sa unang hearing, sagot ni Diwa. Para pag-usapan ang temporary custody ni Talabatay sa mga ebidensyang ito. Tumingin si Diwa sa kalendaryo, sa dingding. Sa susunod na linggo na, Liway. Ang mga litrato, ang ninakaw na pera, at ngayon, ang tawag ng hukuman. Ang mga padel ng kanyang kulungan ay tuluyan ng nagsaha. Wala na siyang matatakbuhan. Ang family carrick ay isang lugar na malamig at walang personal na damdamin. Ang hangin ay amoy lumang papel at floor wax. Ang matataas na kisame ay tila nilalamon. Ang anumang tunog, ginagawang halos bulong ang bawat salita. Para kay Liwayway, ang bawat upo sa matigas na kahoy na bangko ay isang parusa. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa at itim na pantalon, ang uniforme ng isang taong gustong maging indisible. Sa kanyang tabi, si Diwa ay kalmado at naka-focus. Ang kanyang presensya ay ang tanging bagay na pumipigil kay Liwayway na tuluyang gumuho. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Rocco. Nakasuot ito ng isang mamahaling dark navy suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Mukha siyang galang, isang haligi ng komunidad, ang perpektong ama. Sa kanyang tabi ay ang kanyang abogado, isang matandang lalaki na may matalas na tingin na tila kayang butasin ang kaluluwa ng sinuman. Ang kumpiyansa na bumabalot sa kanila ay isang nakakainsutong pader. Palrace, anunsyo ng bailiff. Tumayo ang lahat habang pumapasok ang hukom, isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad na may mukhang seryoso, ngunit may bakas ng pagod. Nang magsimula ang pagdinig, ang bawat salita mula sa abogado ni Rocco ay tila isang batong ipinupukol kay Liwayway. Your Honor, simula ng abogado ni Rocco. Ang boses nito'y malakas at puno ng awtoridad. Narito kami ngayon para sa isang napakasensitibong usapin, ang kapakanan ng isang menor de edad, si Tala Montenegro. Ang aming kliyente, si Rocco Montenegro, isang matagumpay na negosyante at mapagmahal na ama, ay napilitang gawin ng hakbang na ito para protektahan ang kanyang anak mula sa isang pabaya at irresponsableng ina. Inilatag ng abogado ang mga litratong edited sa mesa ng huko, isa.
Exhibit ta, Your Honor, ang akusado, sining. Liwayway Alcantara, sa isang bar, lasing. Exhibit, kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Exhibit hanggang isang pattern, Your Honor, isang pattern ng pagpapabaya hindi lamang sa kanyang tungkulin bilang asawa, kundi pati na rin sa kanyang sagradong tungkulin bilang ina. Isang sirko. Ang buhay ni Liwayway ay naging isang sirko, at siya, ang payasong pinagtatawanan ng lahat. Nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Nararamdaman niya ang bawat pagbulong sa silid. Gusto niyang sumigaw, sabihin kasinungalingan, ngunit ang kanyang dila ay tila nakatali. Tumingin siya kay Rocco, na nakatingin sa hukom na may ekspresyon ng isang aalalang ama, isang napakagaling na aktor. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Your Honor, nais po naming tawagin ng aming unang testigo, sabi ng abogado. Yolanda Yuli Santos. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Si Yoli, ang dati nilang kasambahay na halos 5 taon nilang kasama. Si Yoli na tinuring niyang parang pamilya na laging may dalang pasalubong para kay Tala. Pumasok si Yoli sa silid, nakayuko, umiiyak. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtatanghal ng isang taong labis na nasasaktan. Yoli, tanong ng abogado ni Rocco. Maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong namasdan sa pamamahay ng mga Montenegro noong ikaw ay naninilbihan pa roon? Sa pagitan ng mga hitbi, nagsalita si Yoli. Si Maang Liwayway po, simula niya. Madalas po siyang wala. Laging umaalis kasama ang mga kaibigan. Naiiwan po sa akin si Tala. Minsan po, uuwi siyang amoy alak. Magkukulong lang po sa kwarto. Si Sir Rocco na po ang aasikaso kay Tala, nagpapakain, nagpapatulog. Bawat salita ay isang punyal. Bawat kasinungalingan ay mas malalim ang pagkakabaon. Si Liwayway na hindi lumalabas ng bahay nang hindi kasama si Tala. Siya na hindi umiinom ng alak maliban sa isang baso ng wine tuwing may okasyon. Sinubukang object ni Diwa. Objection, Your Honor. Kersay, walang basihan. Ngunit ang huko ay tila nakikinig. Ang imahe ng isang umiiyak, simpleng tasambahay ay mas kapanipaniwala kaysa sa isang abogadong object. Ano ang pinakadahilan kung bakit ka umalis sa serbisyo? Yoli. Kanong ng abogado. Naawa na po ako kay Tala, sagot ni Yoli. Tuluyan ng humagulgol. Isang gabi po, may lagnat si Tala. Tinawagan ko po si Maang Liwayway, pero hindi po niya sinasagot ang telepono. Si Sir Rocco po ang umuwi galing opisina para dalhin si Tala sa ospital. Uwi po ni Maam, galit pa po siya kung bakit namin siya initulbo. Kasinungalingan. Ang sigaw ay kumawala mula sa bibig ni Liwayway bago niya pa ito natigilan. Agad na tumayo si Diwa at hinawakan ang kanyang balikat. Ang malakas na pinukpok ng hukom ang kanyang gadal. Order in the car, ning. Alcantara, isa pang outburst at ipapalabas kita sa silid na ito. Napaupo si Liwayway. Ang kanyang mukha ay iinit sa hiya. Natalo na siya. Sa sandaling iyon, alam niyang natalo na siya sa yugtong ito. Ang tingin sa mga mata ng hukom ay nagbago. Mula sa pagiging neutral, ito ay naging tingin ng pagdududa at pagkadismaya. Lahat ay nakatutok sa kanya. Nang matapos ang testimonya, muling nagsalita ang abogado ni Rocco.
Your Honor. Patay po sa mga ebidensya at testimonya, malinaw na ang pananatili ni Tala sa piling ng kanyang ina ay maglalagay sa bata sa alanganin. Inihiling po namin sa galang na korte na ipagkaloob ang temporary postodikig Rocco Montenegro habang dinidinig pa ang kasong ito. Ang ilang minutong paghihintay sa desisyon ng hukom ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Muling pumukpok ang gadal. Patay sa mga ebidensyang ipinisita ngayong araw, nagsimula ang hukom. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Liwayway. Ang korte na ito ay nagpaalala sa agarang kapakanan ng bata. Upang masigurado ang kanyang kaligtasan, pansamantalang ipinagkakaloob ang posto din ni Tala Montenegro sa kanyang ama. Rocco Montenegro. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Ang ina, Liwayway Alcandara. Pagpapatuloy ng hukom, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang kabaong, ay pinahihintulutan lamang ng supervised visitation 2 beses sa isang linggo, sa loob ng 4 na oras bawat pagbisita, hanggang sa susunod na pagdinig. Supervised visitation. Parang isang kriminal. Parang isang panganib sa sarili niyang anak. Sa pagpupok ng gadol sa huling pagkakataon, nakita ni Liwayway ang tingin ni Rocco mula sa kabilang panig ng silid. Hindi ito tingin ng isang aalalang ama. Ito ay tingin ng isang taong nanalo. Isang tingin ng purong tagumpay. Ang apartment na nakuha ni Diwa para kay Liwayway ay maliit at malinis. Pamoy bago pa ang pintura sa mga pader at ang sahig na gawa sa kahol ay makintab. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng isang salita, kawalan. Walang mga larawan sa dingding, walang maliliit na bakas ng sapatos sa sahig. Walang halakhak ng isang bata na umaalingaw sa pasilyo. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Halos hindi siya makahinga. Ilang araw siyang nagkulong. Ang bawat umaga ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ang bawat gabi ay isang imbitasyon sa mga bangungot kung saan nakikita niya si Tala na unti-unting lumalayo sa kanya. Ang desisyon ng korte ay isang tatak na nakatatak sa kanyang noo, Bonfat Mother. Isang kasinungalingan na naging katotohanan sa mata ng batas. Tumating ang araw ng kanyang unang supervised visit. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na kailangang humingi ng permiso para makita ang sarili niyang dugo at laman. Ang lugar na napagkasunduan ay isang pampublikong parke sa lungsod ng Maharlika, isang lugar na puno ng masasayang pamilya, isang malupit na kabalintunaan. Nauna siyang dumating. Ilang minuto pa, isang itim na sulit ang huminto. Pumaba si Rocco mula sa gyre seat. Pinuksan ang pinto sa likod at lumabas si Tala. Sa likod nito ay isang babaeng hindi pamilyar kay Liwayway. Malamang ay ang social worker na itinalaga ng korte. Nang makita ni Tala si Liwayway, tumakbo ito palapit. Mami, yumuko si Liwayway para salubungin ang yakap ng kanyang anak. Hinigpitan niya ang pagkakayakap dito. Ninamnamang amoy ng buhok nito, ang init ng maliit nitong katawan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Ang korte, si Rocco, ang sakit. Sila lang dalawa ang exist sa mundo. I miss you so much, my little star. Bulong niya sa buhok ng anak. I miss you too, Manay. Sagot ni Tala. Ang kanilang sandali ay pinutol ng isang magalang, ngunit matatag na pag-ubo. Ang social worker.
4 na oras po. Alcantara, sabi nito, hindi nakatingin sa kanyang mga mata. Tuon lang po ako sa bench na yan. Sa loob ng sumunod na mga oras, sinubukan ni Liwayway na maging normal. Ibinili niya ng ice cream si Tala. Itinulak niya ito sa duyan. Naupo sila sa damuhan at nagkwentuhan tungkol sa eskwela. Ngunit ang bawat ngiti ay pilit. Ang bawat halakhak ay may kasamang kirot. Paano ka magiging normal kung may isang estrangherong nagbabantay sa bawat galaw mo na parabang isa kang kriminal na maaring manakit ng sarili mong anak? Napansin ni Tala ang kalungkutan sa mga mata ng ina. Mommy, are you sad? Hinaplos ni Liwayway ang buhok ng anak. Hindi, anak. Masaya si Mommy kasi kasama ita. Isang magandang kasinungalingan. Nang malapit nang matapos ang kanilang oras, niyakap muli ni Tala si Liwayway. Sa pagkakataong ito ay nang mahigpit. Inilapit ni Tala ang kanyang bibig sa tena ng ina, na parabang may ibubulong na isang napakahalagang sikreto. Ang kanyang hininga ay mainit at pamoy tsokolate. Mommy, bulong nito, napakahina na tanging siya lang ang makakarinig. Don't pray anymore. I know Daddy is sleeping. Ang 6 na salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liwayway na parang isang sinaid ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi niya alam kung paano nalaman ng anak o kung ano ang eksaktong alam nito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang tiwala sa boses ni Tala. Ang pananampalataya sa kanyang mga mata. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at pag-asa. Ang kanyang anak, ang kanyang munting bituin, ay naniniwala sa kanya. At kung si Tala ay naniniwala, paano siya susuko? Pansar, Alcantara. Ang boses ng social worker ay muling pumutol sa kanilang sandali. Habang nagpapaalam, may idinukot si Tala mula sa kanyang bulsa, isang maliit na nakatubing papel. Mabilis niya itong isinilig sa palad ni Liwayway, kasabay ng huling yakap. For you, Mommy, bulong nito. Nang paalis na ang sili, binuksan ni Liwayway ng kanyang palad. Nakita niya ang isang drawing gawa sa Crayola. Sa isang banda, may isang parihabang kahon na may screen, isang tablet. Sa kabilang banda, isang malaking pusong kulay pula. Sa gitna, isang linya na nagdurugtong sa dalawa. Hindi niya naintindihan. Isang tablet at isang puso. Anong ibig sabihin nito? Umuwi si Liwayway sa kanyang bakanting apartment, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ganong malungkot. May dala siyang 2 bagay, ang alaala ng bulong ng kanyang anak at ang misteryosong gawing na hawak niya ngayon sa kanyang kamay. Umupo siya sa sahig. Tinititigan ng papel. Hindi pa niya alam ang kahulugan nito, pero alam niyang ito'y mahalaga. Isang mensahe, isang susi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Diniel niya ang numero ni Diwa. Nang sumagot ito, ang boses ni Liwayway ay hindi nabasag o puno ng pag-iyak. Ito ay kalmado. Puno ng isang bagong tuklas na lakas. Diwa, sabi niya. Lalaban ako. Hindi ko alam kung paano, pero lalaban ako. Hindi ako susuko. Ang drawing ni Tala ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan,
isang tablet, at isang puso. Para sa kanya, ang kahulugan nito ay simple lang. Kagalitin niya ang tablet para tuluman ng puso ni Mommy nang huwag nang masaktan. Ang iyak ni Mommy sa parke, kahit pilit itong itinatago, ay isang imaheng nakatatak sa kanyang isipan. Ang mga salitang ibinulong niya, "Now Daddy is seeing," ay hindi lang hula. Ito ay isang bagay na nararamdaman niya sa kanyang munding puso. Isang katotohanang nakita niya sa mga anino ng kanilang pamamahay. Kaya naman, kinabukasan, mayroon siyang misyon. Nagising si Tala ng mas maaga kaysa sa dati, bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa sumisikat sa kanyang bintana. Dahan siyang bumangon. Maingat na huwag gumawa ng ingay. Ang una niyang ginawa ay silipin ang lumang tablet sa ilalim ng kanyang kama. Ang maliit na berdeng ilaw nito ay nakabukas. Full battery, hawak ang malamig na gadget na mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Naglakad siya palabas ng kanyang kwarto na parang isang maliit na espiya. Pawatakbang sa makintab na sahig ay kinakalkula. Ang buong bahay ay tahimik, masyadong tahimik. Naririnig niya ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang kanyang destinasyon, ang sala. Alam niya, dahil sa palagi niyang pagmamasid, na ito ang paboritong lugar ni Daddy para sagutin ang mga importanteng tawag sa telepono. Dito naglalakad habang nakikipag-usap. Marahil ay dahil tanaw mula rito ang buong hardin at nararamdaman niyang siya ang hari ng lahat ng kanyang nakikita. Sa isang sulok ng sala, may isang malaking halaman na may malalapad na dahon. Isa itong Monstera deliciosa. Lading sinasabi ni Mommy para kay Tala. Ang mga dahon nito ay parang malalaking payong, isang perpektong taguan. Dahan niyang inilapag ang tablet sa sahig, sa likod mismo ng malaking paso ng halaman. Maingat niyang binuksan ang kamera app. Siniguradong nakatutok ito sa video mode. Ipinatong niya ito ng bahagyang nakasandal sa paso. Tinitiyak na ang lens ay nakatutok sa gitna ng sala, kung saan madalas tumayo ang kanyang ama. Pagkatapos, pinindot niya ang pulang bilog na record button. Isang maliit na pulang tuldok ang kumurat sa screen. Ang patibong ay handa na. Ngayon, ang pangalawang bahagi ng plano, ang pain. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa hagdan. Daddy, tawag niya. Sinisikap na gawing normal at inosente ang kanyang boses, na parabang kagigising lang. Daddy, can you help me po? Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng master's bedroom. Lumabas si Rocco. Hindi pa nakabihis pang trabaho. Suot lamang ang isang itim lang sa probe. Ang kanyang buhok ay magulo pa. Tala, ang aga mo naman. What is it? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkainis. May toy po, double car. I think it's under my bed, but I can't reach it. Sabi ni Tala, itinuturo ang kanyang kwarto. Gumamit siya ng boses na nagpapaawa, ang uri ng boses na alam niyang hindi matatanggihan ng kanyang ama, lalo na kung gusto nitong panatilihin ang imahe ng isang mabuting ama. Pumuntong, hininga si Rocco, ngunit tumango. Okay, let's go find it. Sinundan ni Tala, ang kanyang ama, papasok sa kanyang silid. Pakiramdam niya, ang bawat segundo ay isang oras habang si Rocco ay nakaluhod sa sahig. Sinusubukang silipin ang ilalim ng kama. Inawa ni Tala ang lahat para patagalin ang oras. Maybe it's on the other side, Daddy.
sabi niya. Lumipat si Rocco sa kabilang panig. Dandy, can you check? Behin that way bus din ko. Tala, I'm already looking. Just be it for a second. Medyo, inis na ang sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Habang abala si Rocco sa paghahanap sa isang laro, ang alam ni Tala na wala naman doon dahil nasa loob ito ng kanyang aparador. Ang eksaktong bagay na hinihintay ni Tala ay nangyari. Ang pamilyar na tunog ng cellphone ni Rocco ay umalingaw sa sala. Agad na napatayo si Rocco. Wait, sabi niya kay Tala na may halong pagmamadali sa kanyang boses. Bantmov. Mabilis siyang lumabas ng kuwarto. Naiwan si Tala isa. Pinakiramdaman niya ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Nagbilang siya sa kanyang isipan. 1, 2, 3. Narinig niya ang boses ni Rocco mula sa sala. Hello, mahina nitong sabi. Pagkatapos ay mas malakas na kara, napatawag ka. Napatakip si Tala sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Nagtagumpay siya. Nahulog ang kanyang ama sa kanyang munting patibong. Nakatayo si Tala sa medyo madilim na pasilyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader sa labas ng kanyang kwarto. Ang bawat salita mula sa sala ay parang alon na humahampas sa kanya. Malinaw at nakakagulat. Ang boses ng kanyang ama, na karaniwang kontrolado at mahinahon, ay may kakaibang himig na iyon, isang himig ng kayabangan at pagtatagumpay. Whispers at went daw. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Everything is going according to plan. May sandaling katahimikan. Ano ka ba? That old maid judge. She bought everything. The photos, the testimony from that stupid maid. Ok. Lan Sinclair, konting iyak lang ni Yoli. Awa na agad ang naramdaman. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa mga braso ni Tala. Yoli, ang yaya na Nad, aalaga sa kanya na laging may dalang candy. Umiyak si Yoli sa kote. Si Liwayway. Pagpapatuloy ni Rocco, at sa pagkakataong ito, may halong tawa sa kanyang boses, isang tawang hindi maganda. Wala. Nakita mo dapat ang itsura niya. She was pathetic, patchouli destroyed. Sa tingin niya talaga, may laban siya sa akin. After all these years, she still does it, no, I am. Ang salitang paletit ay kumikot sa isipan ni Tala. Yun ba ang tingin ni Daddy kay Mommy? Don't worry about Tala, sabi ni Rocco, at ang puso ni Tala ay tila huminto sa pagtibok. The court gave ni temporary custody. Halos hindi na nga niya makikita ang bata. Pagdahil tengas siliso over, layway will have nothing. No money, no daughter, at tayo ang magkakaroon ng lahat. Kasabay ng mga salitang iyon, narinig ni Tala ang isang matalas na tunog, ang pagtama ng isang baso sa isang kahoy na mesa. Kailan pa? Tanong ni Rocco na parabang sinasagot ang isang tanong mula sa kabilang linya. Matagal na, Clara. Matagal ko nang gustong umalis sa sakal na to. At pagtatapos, sinabi ni Rocco ang mga salitang tuyang dudurog sa anumang natitirang pagtingin ni Tala sa kanya bilang isang bayani. Mahal? Mahal ko ba siya? Tumawa ulit si Rocco, mas malakas na yon. Kidding me. Hindi ko kailanman minahal si Liwayway.
married her for her family, money, and that's it. Yung pamilya niyang wala na ring silbi ngayon. She was just a stepping stone. Very convenient. Very nail stepping stone. At ngayon, tapos na ang silbi niya. Stepping stone, isang batong tinatapakan. Sapat na ang narinig ni Tala. Kailangan na niyang kunin ng tablet bago pa matapos ang tawag. Dahan, na parang isang anino, gumapang siya pabalik sa sala. Ang araw ng huling pagbisita, bago ang pinanapagdinig, ay dumating. Ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nagkita sila sa parehong parke kasama ang parehong social worker na may malungkot na mga mata. Tiliwayway ay pagod na pagod sa pisikal, mental, at emosyonal. Ilang gabi na siyang hindi makatulog ng maayos. Ang tanging nagpapatibay sa kanya ay ang drawing ni Tala na palagi niyang dala sa kanyang pitaka. Sa pagkakataong ito, si Tala ay mas tahimik kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang bigat na hindi angkop sa isang bata. "Are you okay, my lad co-star?" Tanong ni Liwayway, hinahaplos ang pisngi ng anak. Tumango lang si Tala. Sa buong 4 na oras, halos hindi ito humiwalay sa kanya. Laging nakayakap, laging nakahawak sa kanyang kamay, ng oras na para umalis, habang nagpapaalam, may kakaibang ginawa si Tala. Habang nakayakap ito ng mahigpit, naramdaman ni Liwayway ang isang matigas at parihabang bagay na idinidikit nito sa kanyang likod. Itinutulak papasok sa kanyang maluwag na tutbag. Nagulat siya sa kilos na yon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapit ni Tala ang bibig nito sa kanyang tenga. "Manood ka nito, Mami!" bulong nito. Ang boses ay halos hangin lang, puno ng pagmamadali at pag-aalala. "Please, para sa atin." Pagkatapos ay mabilis itong kumalas sa yakap. Hindi man lang lumingon pabalik at tumakbo patungo sa naghihintay na si Rocco at sa social worker. Naiwan si Liwayway na nakatayo. Ang puso niya ay kumakabob. Ang isip ay nalilito. Naramdaman niya ang bigat ng kung ano man ang inilagay ng anak sa kanyang bag. Isang bigat na higit pa sa pisikal na timbang nito, ang araw ng pinal na pagdinig. Ang biyahe papunta sa korte kasama si Diwa ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Liwayway ay nakatingin lamang sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali na parang mga multo. Ito na yon, ang araw ng paghuhukom. "Handa ka na ba?" Pasag ni Diwa sa katahimikan. Ang boses nito'y pilit na pinatatatag para sa kanya. Hindi sumagot si Liwayway. "Paano ka magiging handa na mawala sa iyo ang iyong anak?" Habang nasa biyahe ang kanyang kamay, sa loob ng tote bag ay dumapo sa malamig at pamilyar na bagay. Ang tablet, ang drawing, ang bulong ni Tala. "Manood ka nito, Mami." "Diwa, sandali," sabi niya. Kinuha niya ang lumang tablet. Gas-gas na ang screen at ang case nito sa likod ay may sticker pa ng paboritong cartoon character ni Tala. Ito pala yon, ang kahulugan ng drawing. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang power button. Pumuka sa ang screen. Walang masyadong laman. Walang mga laro. Walang mga app. Aning isang video file lamang ang sa home screen na may pangalang para kay Mommy. Nagkatinginan sila ni Diwa. "Ano yan?" tanong ni Diwa. Ang kanyang noo ay nakakunot sa pagtataka. "Hindi ko alam," sagot ni Liwayway. "Ikay ni Tala."
Pinindot niya ang play. Ang video ay medyo malabo sa simula. Ang anggulo ay mababa, na parabang nakatago sa likod ng isang bagay. Ngunit ang lugar ay hindi maipagkakaila. Ang sala ng kanilang bahay, ang mamahaling sofa, ang malaking bintana na tanawang hardin. Maya, isang figura ang pumasok sa frame. Si Rocco, may hawak na telepono sa kanyang tenga. Naglalakad. Lakad ito. Mayabang, panatag. At nagsimula siyang magsalita. Narinig ni Liwayway ang bawat salita. Ang pagyayabang tungkol sa panloloko, sa hukom, ang pani, insulto sa kanya, ang mga salitang pathetic at utterly destroyed. Hinawakan ni Diwa ang kanyang braso. Ngunit hindi ito naramdaman ni Liwayway. Ang kanyang buong atensyon ay nasa maliit na screen. At pagkatapos, ang huling dagok, ang katotohanang sumira sa lahat ng natitirang piraso ng kanyang puso. Hindi ko kailanman minahal si Liwayway. Married her for her family, Smony. She was just a stepping stone. Ang video ay nagpatuloy pa ng ilang segundo bago natapos. Ngunit para kay Liwayway, ang mundo ay huminto sa mga salitang iyon. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umagulgol. Isang luha lamang ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ay isa pa mula sa kanan. Tumaloy ang mga ito sa kanyang pisngi. Hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng isang masakit, brutal at nakakapagpalayang katotohanan. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Diwa sa rearview mirror. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Puno ito ng apol. Ang silid ng hukuman ay mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa dati. Ngayon, ang bawat espasyo ay puno, mga abogado, mga court, personnel, at mga usisero. Sa gitna ng lahat, si Liwayway ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kanduman. Ang puting blusa na suot niya ngayon ay hindi na uniforme ng isang taong gustong magtago. Ito ay ang kulay ng pagsuko, hindi sa pagkatalo, kundi sa katotohanan. Sa kabilang panig, ang kumpiyansa ni Rocco ay halos humaaw. Nakangiti ito sa kanyang abogado. Minsan, tumitingin ito sa direksyon ni Liwayway. Isang tingin na puno ng pagkutya at awa. Sa likod niya, sa upuan ng mga manunood, nakaupo si Clara, nakasuot ng damit na tila mas mahal pa kaysa sa lahat ng damit ni Liwayway na pinagsama-sama. Sila, ang larawan ng tagumpay. Nagsimula ang pagdinig. Muling inilatag ng abogado ni Rocco ang kanilang mga ebidensya, ang mga litrato, ang testimonya ni Yoli, ang mga financial records na nagpapakitang si Rocco ang stable na magulang. Ang bawat salita ay isang pamilya na sampal. Ngunit ngayon, hindi na ito masakit. Ang mga kasinungalingan ay nawalan na ng talab. Ang katotohanan ay nasa kanyang tote bag, naghihintay. Your Honor, pagtatapos ng abogado ni Rocco sa kanyang mahabang pananalita. Malinaw pa sa sikat ng araw, ang kapakanan ni Tala Montenegro ay masisiguro lamang sa pangangalaga ng kanyang ama. Ang ama na nagpakita ng katatagan, responsibilidad at higit sa lahat, pagmamahal na walang kapantay. Hihiling po namin sa kagalang, galang na korte na ipagkaloob ang sole custody kay Rocco Montenegro. Umupo ang abogado, may ngiti ng kasiguraduhan sa kanyang mukha.
Tumingin ang hukom kay Diwa. Attorney Cruz, your closing statement. Tumayo si Diwa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilabas ni Liwayway ang lumang tablet mula sa kanyang bag at marahang inilapag sa mesa. Isang maliit na kilos, ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. Napansin ito ni Rocco. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Nakita niya ang gasgas na tablet, ang pamilyar na sticker. Isang kislap ng pagkalito at marahil ay takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Liwayway, isang tingin na nagtatanong, paano? Ngumiti lamang si Liwayway, isang malungkot, mapait, ngunit matatag na ngiti. Your Honor, nagsimula si Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nagbigat. Sa loob ng mahabang panahon, nakinig tayo sa isang kwentong maingat na binuo para siraan ang isang ina at yurakan ng kanyang pagkatao. Nakakita tayo ng mga litrato, nakarinig ng mga testimonya. Ngunit ngayon, nais naming iparinig sa inyo ang isang boses na magsasabi ng tunay na kwento. Huminto si Diwa at tumingin kay Liwayway. Tumango si Liwayway. Your Honor, bago po kami magbigay ng aming huling pananalita, mayroon po kaming isang bagong ebidensya na nais ipresenta sa korte. Isang ebidensya na hindi maipagkakaila. Isang ebidensya na magpapakita sa tunay na kulay ng taong humihiling ng kustodya sa isang inosenteng bata. Objection, Your Honor, mabilis na sigaw ng abogado ni Rocco. Napatayo. Precisely, Pergila. Hindi ito dumaan sa tamang proseso ng submit ng ebidensya. Ngunit ang hukom ay nakatingin sa tablet. Ang kanyang kuryosidad ay napukaw. Objection overruled, sabi niya. I will all it. I want to see what this is all about. Attorney Cruz, first. Isang cart technician ang lumap. Kinuha nito ang tablet. Nanginginig ang kamay ni Rocco habang pinapanood niya ang bawat kilos ng technician na ikinokonekta ang maliit na gadget sa malaking monitor ng cart room. Ang screen sa harap ng lahat ay umilaw. Ang mukha ni Rocco ay namutla. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong sindak. Your Honor, sabi ni Diwa habang ang imahe ng salalang mga Montenegro ay lumitaw sa screen. Ang katotohanan, kung minsan ay nagmumula sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Ang buong silid ay nabarot sa isang nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nakapako sa screen. Ang daliri ng technician ay nasa play button na. Ang araw ng paghuhukom ay dumating na. Pinindot ng technician ang play button. Ang unang imahe sa screen ay medyo gumidjuwang ang malalapad na dahon ng isang halaman. Pagkatapos, ang imahe ay tumatag at ang sala ng mga Montenegro ay malinaw na nakikita. Pumasok si Rocco sa trami, may hawak na telepono. Naglalakad ito. Ang buong silid ng hukuman ay tahimik na nanonood at pagkatapos, naririnig nila ang kanyang boses, malutong, malinaw. Walang duda na yon ay ang boses ni Rocco Montenegro. Wakars, Advanjbel. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Everything is going according to plan. Isang kolektibong paghinga ang naririnig sa buong silid. Tumingin ang mga tao kay Rocco na ngayon ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nagsisimulang mamutla. Ang boses sa video ay nagpatuloy. Tarong med judge, she bought everything.
The photos, the testimony from the that stupid maid. Hook. Line and sinker. Ang hukong na kanina, nakasandal nang sa kanyang upuan ay dahang umupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata na kanina, pagod, ay ngayon ay nanliisik sa galit. Tumingin siya sa abogado ni Rocco, na ngayon ay nakatingin sa kanyang kliyente na may ekspresyon ng purong pagkabigla. Sa likuran, napatayo si Clara. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Gusto niyang umalis, ngunit hindi siya makagalaw. Nagsimula siyang dahang umatkas na palabang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Si Liwayway? Wala. Nakita mo, tapat ang itsura niya. She was pathetic, utterly destroyed. Hindi kumurat si Liwayway. Pinapanood lamang niya ang pagbagsak ng lalaking sumira sa kanya. Hindi na nararamdaman ang sakit. Tanging ang lamig lamang ng katotohanan. Your Honor, objection, sigaw ni Rocco, na sa wakas ay nakahanap ng boses. Napatayo. This is inadmissible. Illegal po ito. Sinira po nila ang privacy ko. Isang napakalakas na pupok ng gagal ang yumanig sa buong silid. Ang tunog ay hindi lang galing sa kahoy na martilyo, kundi sa galit ng hukom. Silence, ang sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may autoridad na hindi pa naririnig sa buong pagdinig. You will sit down and you will be quiet, Mr. Montenegro. Isa pang salita mula sa'yo at contempt kita. Napilitang umupo si Rocco. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mukha ay pinagpapawisan. Ang radio ay umabot na sa pinakasukon. Ang huling bahagi, hindi ko kailanman minahal si Liwayway. Married her for family's money. She was Shasa, as the things done. Ang huling salita ay tila isang laso na kumalat sa hangin. Pinatahimik ang lahat. Nang matapos ang video, ang tanging maririnig sa silid ay ang ugong ng air conditioner. Dahang inalis ng hukom ang kanyang salamin. Ibinaba niya ito sa kanyang mesa na may kontroladong galit. Tumingin siya ng direkta kay Rocco at sa sandaling iyon, alam lang lahat na tapos na ang laro. Ginoong Montenegro, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Sa buong karera ko bilang hukom, ngayon lang ako nakasaksi ng ganito kawalang iya at kalkuladong panloloko sa aking korte. Tumayo siya. Perjury, fabrication of evidence, conduct of court, manipulation, paninirang, puri. Bawat salitang binibitawan niya ay isang pako sa kabaong ni Rocco. Ang lahat ng ebidensya at testimonya na iprinisenta ng panig ng akusado ay binabasura ng korteng ito, idineklara niya. Ang naunang desisyon ukol sa temporary custody ay binabawi. Epektibo ngayon din. Tumingin ang hukom kay Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang respeto at simpatiya sa mga mata nito. Ang pansamantalang kustodya ni Tala Montenegro ay ipinagkakaloob sa kanyang ina. Sig. Liwayway Alcantara. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Niyakap ni Diwa si Liwayway. At hindi pa tayo tapos, Ginoong Montenegro, dagdag ng hukom, muling ibinaling ang tingin kay Rocco. Iniuutos ko sa opisina ng pag-uusig na umpisa ng isang criminal investigation laban sa iyo at sa lahat ng kasabwat mo sa panlulokong ito, kasama na ang sadyang pagsisinungaling sa ilalim ng sinumpaang salaysay. Lescar Esaidren.
Sa huling malakas na pagpukpok ng gagal, natapos ang lahat. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Mabilis na lumabas ng silid ang abogado ni Rocco. Si Clara ay tuluyan nang naglaho sa gitna ng kaguluhan. Habang dinadala ng mga bailiff si Rocco para sa karagdagang tanong, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Ang mga mata ni Rocco ay puno ng pagkasuklam, isang pangako ng paghihiganti. Ngunit ang mga mata ni Liwayway ay wala ng laman. Walang galit. Walang tagumpay. Panging isang kalmadong katahimikan. Hindi na siya natatakot. Hindi na niya ito kinamumuhian. Para sa kanya, si Rocco Montenegro ay wala na. Siya ay kalmado, matatag, at sa wakas, malaya. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng kote at ang anino ng nakaraalay dahang naglaho, napalitan ng tunog ng halakhak sa isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment. Ang amoy ng mamahaling pabango at tensyon ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at nilulutong pagkain. Dito, sa kanilang bagong munting mundo, nagsimulang maghilom ang mga sugat. Isang Sabado ng umaga, abala, sina Liwayway at Tala sa pagpibinta ng isang pader sa kanilang sala. Napili nilang kulay ay isang masayang dilaw, ang paboritong kulay ni Tala. Suot ang mga lumang damit na puno na ng mga patak ng pintura para silang dalawang batang naglalaro. Mami, can itain, a big soniri? Masayang tanong ni Tala, hawak ang isang maliit na paintbrush. Of course, my little star, sagot ni Liwayway. Isang tunay na ngiti na umaabot na sa kanyang mga mata. You can paint anything you want. This is our home. Ang salitang, atin lang may bagong kahulugan ngayon. Hindi na ito, atin nakasama si Rocco. Ito ay atin, silang dalawa lang. Ang kanilang kuta, ang kanilang santuwaro. Kinabukasan, habang nagkakape si Liwayway sa kanilang maliit na balkonahe, scroll siya sa kanyang telepono para basahin ang balita. Isang headline ang pumukaw sa kanyang pansin, negosyanteng si Rocco Montenegro. Formal nang sinampahan ng maraming kaso matapos ang kontrobersya na custody battle. Tinitigan niya ang pangalan. Tinitigan niya ang litrato ni Rocco, kuha sa labas ng korte. Ang mukha nito'y gusot at puno ng galit, ngunit wala siyang naramdaman. Walang galit, walang awa, walang saya sa kapahamakan nito. Anging isang malamig na kawalan ng pakialam. Si Rocco Montenegro ay isa na lamang pangalan sa balita. Isang kabanata sa kanyang buhay na naisara na at hindi na niya kailanman babalikan pa. Kalmado niyang scroll pataas ang screen. Nagbasa na lamang tungkol sa bagong pelikula at sa lagay ng panahon. Isang hapon, isang sorpresang bisita ang dumating. Si Diwa, may dalang isang malaking cake na may nakasulat na congratulations on your new beginning. Para sa pinakamatapang na babae. At sa pinakamagaling na batang espiya na kilala ko, bati ni Diwa, habang niyayakap ang mag-ina. Nagtawanan silang tatlo, sa maliit na sala. Kumakain ng keke, na parabang ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Kumusta na ang kaso? Anong niliwayway, kahit pa alam na niya ang sagot. Wala na siyang lusot. Liway, sabi ni Diwa. Testigo ang buong korte sa ginawa niya. At si Yoli, umamin na rin sa lahat. Pinayaran daw siya ng malaking halaga. Aharapin din niya ang kasong perjury. Sabi ko naman sa'yo, walang nananalo sa panloloko. Tumango si Liwayway. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti ng pasasalamat. Salamat, Diwa. Sa lahat,
lahat. Hindi ko to magagawa kung malakak. Nako, sabi ni Diwa, sabay kindat kay Tala. Huwag ako ang patalamatan mo. Itong maliit na henyo na ito ang tunay na bida. Ikinaga ni Tala ang kanyang ulo sa balikat ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ang pinakapayapang sandali ay dumating makalipas ang ilang araw. Bago pa man sumikat ang araw, nagising si Liwayway. Hindi dahil sa isang masamang panaginip, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pananabik. Nagpunta siya sa balkonahe. Ang langit sa silangan ay nagsisimula ng magbago ng kulay, mula sa madilim na asul patungo sa kulay tahal at rosas. Isang pares ng maliliit na braso ang yumakap sa kanyang baywang mula sa likod. Si Tala gising na rin. Good morning, Mommy, bulong nito. Good morning, my love, sagot ni Liwayway. Hinahaplos ang buhok ng anak. Tahimik silang dalawa na pinanood ang dahang akyat ng araw sa abot, tanaw. Ang unang sinag nito ay dumampis sa kanilang mga muka. Mainit at puno ng pangako. Mami, panong ni Tala. Ang kanyang boses ay malambing sa katahimikan ng umaga. Ano po ang ibig sabihin ng Liwayway? Tumingin si Liwayway sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay umakapaw sa pagmamahal na hindi kayang sukatin. Nakita niya sa mukha ni Tala ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumaban, kung bakit siya bumangon. Ngumiti siya, at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay kasing liwanag ng araw na kanilang pinapanood. Ang ibig sabihin nito ay simula, anak, sagot niya. Hinigpitan ng yakap sa kanyang munting bituin. Ang simula ng lahat. Ang simula natin. At dito po, nagtatapos ang kuwento ni Liwayway at ng kanyang munting bituin na si Tala. Isang kuwentong nagpapatunay na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging mananaig. At ang pagmamahal ng isang ina, na pinalakas ang katapangan ng isang anak, ay kayang harapin ng anumang pagsuk. Ang aral na iniiwan sa atin ng kuwentong ito ay simple lang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa katapatan ng puso at sa pagmamahal na handang magsakripisyo para sa tama. Ipinapaalala rin nito na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na isang bagong Liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nabigyan namin tayo ng inspirasyon at pag-asa sa pamamagitan ng kuwentong ito. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kuwento ni Liwayway? Anong uri naman po ng kuwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kuwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, i-share sa pamilya at mga kaibigan at subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kuwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.